Good day everyone. Ngayon ang ating tatalakayin or ang aking ipapakita today is paano magpalit or mag troubleshoot ng isang blower, no, or yung hot air natin. Okay? So para sa kalaman ng iba, ano ba itong hot air na model natin ngayong araw? Ito yung ginagamit ko to sa pagbebend ng mga tubo, no, kapag maglilinya tayo ng kuryente. So umiinit ito. So up to 1,600 watts po ang heating element ito. So kaya niya mag-bend ng makapal na tubo. So para hindi na tayo magsunog, no? And pwede nyo rin gamitin yan sa mga acrylic. So ang kaso natin ngayong araw is itong gamit na ito ay ang gamit kong ito ay ayaw gumana. Okay? So yung blower hindi na rin tumatakbo. Then ayaw nang uminit. So basically, I'm suspecting broken switch. Okay, kasi may slider switch yan. Or yung ating filament mismo. Okay? So yung ganitong type kasi, hindi agad tumatakbo yung pinaka-blower pan niya, no? Hanggat hindi, kapag ka may problema ang ating heating element, no? Kasi yung sa heating element natin is meron doon thermal fuse, no? So yun yung nagka-cut off para hindi tumakbo yung pan at saka yung power supply ng pan, no? So ikakat niya pag sobrang init na para hindi na tumakbo. Okay? And then yung supply din ng ating heater, ikakat niya rin. So ito, i-check muna natin na may voltahe yung ating pinagsaksakan, no? Para makita nyo, no? Okay? So meron tayong 220. Ngayon alam natin may power, so it means may problema talaga si unit. So, bubuksan natin yan. But before that, so visually, kailangan natin mag-check kapag mga no power issue, anong mga i-check natin? Yung ating line cord or your power cord. Okay? So, tingnan natin, baka may mga damage niyan or open. Okay? Kasi mainit ito, no? Minsan na-aksidente natin, na ilalapat natin doon sa pinaka-nozzle ng blower natin. Or, nadadaganan natin or nasusugatan yung ating kable. So make sure before we troubleshoot or mag-open tayo ng unit is mag-visual inspection tayo. So yan ina-apply natin yung troubleshooting technique niyan hindi lamang sa blower o sa equipment nito kundi sa kahit anong pagre-repair ng ating mga electronics appliances or electrical equipment. Okay? So ngayon ibuksan natin itong unit. So ito is may Phillips screw lang. So of course kailangan natin ng Phillips screwdriver, yung katamtaman lang yung laki, no? Okay, iwasan natin gumamit ng alanganing laki kasi mabibilog yung ating head ng ating screw. Then maglilid yan para hindi natin mabuksan. Okay? Dahil yung mga ganitong equipment is masyadong malalim ang screwdriver is magkakaproblema kayo sa pag-aalis ng tornilyo hanggang i-force open nyo na lang. So it means masisira yung ating yung slot or yung pinagtatamaan ng ating head ng screw. Okay? So kaya be careful lang sa paggamit ng tools, no? Siguraduhin nating akma yung ating gagamiting tools. Okay? Ika nga, use the right tools. Okay? So ito bubuksan na natin. So may isa pa. So binoise over ko lang kasi maingay dito sa aming lugar. Maraming alagang hayop, may aso, may manok. Yung mga kapitbahay din na nagsisigawan is na naririnig din may mga music. So, i-limit natin yun para hindi tayo maka-copyright, ano? At para hindi maistorbo ang ating tutorial nito. Okay? So, ngayon, tanggal na yung ating screw. So, ispag-iwalayin natin yung casing. So, ano naman yan, kumbaga, magka-partner lang yan. Baakin lang natin. Kuha tayo ng flat screwdriver para dahan-dahan natin iangat ito. Okay? So, ingatan lang natin para hindi natin ma-damage yung ating case. So, inuulit ko, gamit ko nga pala ito personal, no? Okay? So, ayan, nakikita nyo, meron tayong pan, yung ating blower, then natin yung ating heating element, okay? Yung casing niya, then yung heating element yung nasa loob, okay? Then ito yung ating control board, okay? So,
Yan yung pinakalaman niya sa loob. Napakasimple lang, no? Dahil i-on lang naman niya yung heater and blower. But dahil nga sabi ko, meron siyang thermal dun sa pinaka-heating element natin. So, hindi tatakbo ang blower kapag may problema ang ating heating element. Okay, ano ba mga problema? Pwedeng open yung ating pinaka-coil or yung ating thermal fuse is nag-open. Pero bibihira po yan. Mangyari yun sa thermal fuse is mag-open dyan. So kadalasan po dyan is itong heating element. Dahil minsan nababagsak natin, mainit pa, is alam naman natin kapag mainit ang isang coil is nagbe-brittle and prone siya ma-damage kapag nabagsak natin. Ano? So ingatan lang natin. So bali nagamit ko to 3 years. 3 years kong napakinabangan ito mula nung aking binili. So wala man akong ngayon lang to nasira. Okay? So i-check natin yung line cord, no? Continuity testing tayo using buzzer mode or ang gagamitin ko is yung diode mode, no? Para makita nyo kasi hindi nyo maririnig yung buzzer kasi nga nagbo-voice over ako dahil iniwasan natin yung maiingay na kapaligiran, ano? So makikita nyo naman yan, magsisiro yan kaya naka-diode mode siya, ayan. So it means okay yung isang line. Okay? Then second line. Ugaliin natin mag-check ng line, no? So i-apply natin yung basic troubleshooting. Kahit alam natin na imposibleng masira yan, is maganda pa rin na gawa natin yung best practice kapag troubleshooting tayo ng mga no power issue ng equipment. Okay? So best practice po yun. So magiging hobby natin, habit ika nga natin yon. So isang mabuting katangian ng isang technician sa pagre-repair. Okay? Then alisin ko lang yung cable retention support niya. Okay? So yun yung screwdriver niya para hindi mahila-hila siya. So maganda kasi ang design nito. Then para ma-check natin yung pinaka-switch. Minsan kasi nawawalan lang ng contact. Okay? So ang switch na ito ay may speed, no? May 3 position. Okay? So ayan yung pinaka power supply niya, napakasimple lang, walang transformer, gumamit lang siya ng 4 na diode. And then para sa heating element yung malaking diode, okay? So ayan yung slide switch. So i-check din natin yan, yung continuity niyan, yung mga hanapin lang natin pinaka-common. Okay, madali lang malaman niya yung common. Kung hindi nyo man ma-test na on-board, is kailangan alisin nyo sa circuit board, no? Yung mga in-board troubleshooting yan. So, dahil alam ko na kung anong position ng switch, hindi na natin na-less, no? So, nakita nyo, may continuity siya, no? Kanina nag-zero. Okay? So, ayan. So, kada switch nyo, halimbawa, first position, i-check nyo din. Second position, i-check nyo rin. Para ma-check nyo kung may yung contact para sa ganung speed is may continuity rin, ano? Para sure tayo. Okay? So, ayan. So, good ang ating switch. Pasensya na po kasi yung ating hindi ko may focus yung ating camera, no? Kasi lang, pinatong ko lang sa ibabaw para makita natin overhead yung nangyayari. So, tsaka mahirap talaga kapag walang nagbi-video, okay? So, slide switch po yan, yung type niyan, okay? Bale, may speed 1, 2, 3 yan. Okay, yung pinakababa, siya yung off. Okay? Then, kapag natapos yung i-check yung switch, is i-check nyo yung diode. Yung mga rectifier, okay? So, para ma-sure natin na gumagana siya. Okay? So, dahil nasa diode mode tayo, wala na tayong babaguhin dito sa ating tester dahil gumagamit din naman tayo ng digital. Kung kayo naman ay gumagamit ng analog is, para sa continuity, gamitan nyo ng R times 1. Then, pag sa diode, R times 10, then mag-adjust kayo ng 0 ohms, adjust para sakto yung pointer, no? Yung na-adjust natin para yung pointer is nasa tama, okay? So, short natin 2 probe, then
po-point natin dapat itapat natin sa 0. And please watch my video about it. So meron tayong video sa paggamit ng analog tester. So sa mga different application niya, mapa-ohmmeter, the voltage, so nandun din-discuss natin. So pakivisit lang yung video if you are willing to know about more, or willing to know more. So ayan. So ito, I'm sure ako na ito na ang problema natin. Itong heating element. Okay? So buksan lang natin yung pinaka-holder. So sa ganitong nga pala, no, nagbi-brittle itong pinaka-holder niya. So medyo kasi umiinit yan eh. Mahirap pa naman maghanap niyan. Dahil itong equipment na ito is nabili ko overseas, no. Hindi siya dito nabili. Okay? So ayan. So yan yung ating filament. Okay? Heating element or filament. Okay? So para mga spring yung coil niya, no. So visually na-check ko naman siya, wala namang putol, but yung ating napansin ko lang diyan is yung ating pinaka doon sa may ating diode, sa may thermal, okay? Sa may thermal, yung kulay pula na to, okay? So nagpa-powder na, nagpo-pulbos na siya. Then indication niya na may problema na doon sa loob, no? Okay? Kasi nakita niyo yung kulay puti na yan sa gitna. Kung pwede ko lang sanang i-open, sin-open ko na. Okay? So, may problema na yan dyan. Kaya, ayaw uminit. So, at ayaw tumakbo ang pan, no? So, ito nga is, yung ating coil kasi is, tuloy-tuloy yan. Kumbaga, coil nga eh. So, pag naputol, cut na yung ating supply. Then, i-stop niya na yung supply, kakat niya yung circuit, i-open niya yung circuit para tumigil yung ating blower. Okay? So, ayan yung ating actual na close-up view, ika nga, okay? So, umiinit yan up to 1,600 watts. Napakainit po, delikado, okay? Kaya make sure na kapag ka kayo nito is make sure wala rin sa, wala mga bata o na pwedeng maglaro nito. Okay? Baka disgrasya pa tayo. Or yung mga kasama nating gumagawa sa isang lugar, okay? Always make a best practice. So, ayan po yung pinaka-thermal niya, okay? So, ayan. So, o-orderan natin yan dahil wala tayong spare, no? So, may nakita na ako online. So, sa isang online platform na hindi ko nababanggitin ng pangalan, it's, meron tayo. So, aantay lang natin dumating yan, din ipapakita ko sa inyo. Okay? So ito, medyo, yung circuit board pala nito, hininangan ko na rin para sure. Kaya makita nyo, medyo parang may mga plugs na lumabas. So ayan yung ating mga naging problema. Diyan siya nagka-problem sa area na yan. Okay? So malamang yung pinaka, niya, doon sa loob is, nagka-corrosion or talaga open na. So ito na nga at dumating yung ating order na spare parts, okay? So ayan, 1,600 watts, compatible siya dito sa ating tools. Okay? So pasensya na po talaga dahil yung ating video is hawak-hawak lang natin, okay? So ayan, 3 wires, okay? So yung pula yun yung sa ating pinaka-thermal niya, okay? Yung dalawa yan yung ating supply. Okay? So, medyo may kaibahan lang to sa original but magagawa natin ang paraan yan. So, kaya tayo mga technician, kaya natin gawan yan. Okay? Kasi medyo malaki yung doon sa dulo yung sumasabit, no? So, ngayon, tatanggalin ko lang itong pinaka-holder para mabunot natin yung luma at maisalpak natin itong bago na heating filament or yung ating heating element. Okay? So mapapansin nyo, brittle na, nagdikit na yung umiinit kasi yan, nakikita nyo, deform na yung ating plastic. So, tatanggalin natin yan, ipupursay na lang natin, dahan-dahan lang, kasi brittle talaga. Okay, gagawin natin ng paraan yan para pumasok, So, ganyan tayo mga technician. So, at ito na, naisalpa ko na yung bago, then isosolder na lang natin yung
terminal ng ating heating element, no? So, dito sa ating control board. So, 3 wires lang yan. So, madali lang ihinang to. So, bear with me. At para makita nyo na after nito na gumagana yung ating tools. Okay? So, tatanggalin ko lang yung old cable niya kasi kinat ko na yung luma. Okay? So, yung palang cable niyan, meron siyang balot, ano? May protection siya na yung para sa thermal insulation niya. Kaya yung tatlong kable niya kasi umiinit, ano? So, hinang natin yung isa. So, gumamit nga pala ako ng 30 watt soldering iron dito. Hindi natin kailangan ng na mataas, no? Kaya alam natin ang pag mataas na, medyo hindi na akma sa application. So, dapat, pag electronics, 30 to 40 watts lang ang ating soldering iron, no? Okay, so may mga rason yan at sasabihin ko rin sa inyo kung bakit. Pasensya nyo na natabunan na. So, natatabunan ng aking ulo. Hindi ko napansin, hindi ko nasilip yung camera. Position na galaw siguro. So apology for that. Pipilitin natin makita nyo or ng maayos na o walang obstruction ang ating paghihinang, ano. So, antayin lang natin na uminit na, matuyo yung ating hinang, kumapit, then proceed tayo sa next line. So, malapit na tayong matapos, no? Bear with me lang. Stay tuned until the end of the video. Okay? So, thank you for your support and continuous support and for supporting this channel. So, na-appreciate ko po lahat yan. Okay? So, ayan, hinang natin yung pangalawang cable. Okay? Ito na yung link, no? Kapag ka naputol yung link yan, titigil yung ating supply. Nilatakbo yung blower, okay? So, yan yung blue and red cable. So, kabit natin yung pang tatlong wire o yung panghuling wire. Okay, para matesting na natin. Malaman natin kung okay to o kung pwede na tayo, kung bibili na ba tayo ng bago. Okay? So, bilang isang technician, hanggat maaari at kaya nating i-repair ang ating sariling tools is mas mabuting gawin natin to kasi makasave tayo, then yung ating investment para sa mga tools is nasulit ka nga. Okay? Alam naman natin na lahat ng equipment is may hangganan, ano? So, kailangan lang natin alam kung paano natin ito aayusin, ano? Para hindi na tayo gumastos pa, no? Okay? So, ganyan, maganda itong trabaho natin bilang isang technician. Okay? So, hindi natin kailangan pang tumawag na technician para lang gawin ang mga simpleng bagay, no? Although meron tayong mga troubleshooting na medyo nahirapan din tayo, aminado ako dyan, na minsan is kakailangan natin ng tulong ng ating kapwa technician, okay? Lalong-lalo na yung mga bangungot, okay? Or kailangan natin ng mga pyesa, so nagtutulungan tayo bilang mga technician. Kung meron tayong pyesang available, at kailangan natin kapwa technician na hindi naman natin ginagamit, so pwede natin i-share sa kanila, okay? So kayo na lang bahala mag-usap. Okay? So, ganun lang. Tulungan tayo mga technician. Ganyan dapat. Okay? So, isasaksak natin yung ating ito. Isaset ko lang yung switch para makita natin kung gagana na. Okay? So, dapat tatakbo yung pan. Ayan. Umikot na. Okay? Nakita niyo yung kulay puti na yan? So, ayan. Okay? Ibig sabihin, close yung ating circuit ng filament, working ang ating filament, at ito ay gumagana na. Okay? So, ayusin lang natin yung kable na yan kasi ayan, nakita nyo, nakalimutan ko dumikit. Tinayod nung buti na lang may heating insulation pa, no? Okay, sometimes na natin, no? Mayroon tayong nakakaligtaan tingnan. So, dahil sa exciting natin, no?
Minsan exciting tayo matesting. Okay? At minsan is nakakasira yon. Sobrang excitement. Okay, make sure na bago natin isaksak or i-power ang ating mga equipment is siguraduhin natin na lahat ay nasa tamang lugar o tamang ayos, okay? Nung ating binaklas ang ating equipment. Okay? Mamaya madikit yung kuryente dyan sa sumabog pa, edi lalong lumaki ating problema. Okay? So, ito, tinetesting ko lang kung umiinit na. So, nagdikit lang tayo ng konting plastic. At umiinit naman. So, ito, tatakpan natin. So, babalik natin casing para matesting natin ang husto. No? Ilang screw lang naman, mga 6 na screw lang yung ibabalik natin. So, bear with me po. I-timelapse ko na lang o i-forward yung ating pag-screw. No? Para mabawasan ang length ng ating video, no, medyo mahaba, matagal-tagal kasi mag-screw nito. 6 na piraso ang screw nito, no? Okay? So ito, i-testing na natin. So nakikita nyo, ayan, nagbabaga na siya. So it means working na yung ating tools, okay? So pwede na uling magamit. Ayan, nag-uusok-usok pa. Ganyan sa una. Kapag kahit sa soldering, pag sinaksak mo sa unang beses is nag-uusok siya. Okay? So huwag kayong mag-worry about. Thank you for watching and your support to my channel. God bless you all. See you soon on my next vlog. Thank you.